Mga kaibigan, matapos mamatay ang kanyang asawa, isang babae ang naiwan bilang byuda. At hindi ninyo aakalain ang ginawa ng kanyang anak na lalaki. Ang kwentong ito ay tungkol sa pakikipaglaban, malasakit, at isang di inaasahang pangyayari. Hindi kayo makapaniwala sa nangyari. Panoorin ang buong video para malaman ang kabuuan ng kwento. Kung magugustuhan ninyo ito, paki-comment sa ibaba. At kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated kayo sa mga susunod naming kwento. Magsimula tayo. Noong unang panahon, may isang 12 taong gulang na batang lalaki na ang pangalan ay Sajid. Kasama niya sa isang payak na 3 palapag na bahay, ang kanyang ina, at nakatatandang kapatid na babae. Ang bahay na yon ay itinayo ng kanyang ama na nagtrabaho sa isang pribadong kumpanya. Ngunit isang trahedya ang dumating sa kanilang pamilya. Biglaang pumanaw ang ama ni Sajid, 5 taon na ang nakalipas, sa edad na 35 lamang. Siya ang nag-iisang tagapagtaguyod ng pamilya at ang kanyang biglaang pagkawala ay nag-iwan ng puwang na tila walang makakapalit. Noong panahong iyon, 27 taong gulang pa lamang ang ina ni Sajid at ang pagkawala ng kanyang asawa sa murang edad ay isang matinding dagok. Kinailangan niyang labanan ang buhay mag-isa para mapakain ang kanyang mga anak. Ang lungkot sa pagkawala ay halos hindi matiis, ngunit mas mabigat ang pasaning pinansyal. Ang kumpanya kung saan nagtrabaho ang kanyang asawa ay nagbigay lamang ng 200,000 taka sa pamilya na hindi sapat upang matustusan sila sa matagal na panahon. Sa kasamaang palad, walang sino man sa kanilang mga kamag-anak ang tumulong. Sinasabi nila na sa mga mahihirap na panahon, kahit ang pinakamalalapit na tao ay maaaring lumayo. At iyon nga ang nangyari sa pamilya ni Sajid. Mula sa pagiging napapalibutan ng mga tao, bigla silang naiwan sa ganap na kalungkutan. Ang bawat isa ay abala sa sariling buhay at walang nakialam sa kanilang paghihirap. Ang ina ni Sajid, na dati mapagmahal at maalagaing asawa, ay napunta sa isang bagong papel na hindi pamilyar sa kanya. Wala na siyang maasahan kundi ang sarili niya at siya ang naging tanging sandigan ng kanyang mga anak. Bawat gabi, hindi siya makatulog sa kaba. Iniisip kung paano niya mapapakain ang pamilya. Ginugol niya ang lahat ng oras niya sa bahay. Sinusubukang humanap ng solusyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, mabilis na uubos ang perang iniwan ng kanyang asawa. Sa bawat araw na lumilipas, lumalala ang kanilang kalagayang pinansyal. Hindi na nila kaya bayaran ng mga bayarin at unti-unting nauubos ang pagkain. Sa loob ng 10 buwan, naubos na ang lahat ng pera. Wala nang ibang pagpipilian at kinailangan niyang gawin ang isa sa pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay, iwan ang tahanan at maghanap ng trabaho upang matustusan ang kanyang mga anak. Ngunit ang hinaharap ay puno ng matitinding pagsubok. Nagtrabaho siya sa isang bahay kung saan mababa lamang ang sahod. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Upang mapagsama ang pangangailangan, kinailangan niyang magtrabaho sa 3 trabaho nang sabay-sabay, kumikita ng kabuuang 12,000 taka kada buwan. Halos hindi ito sapat para sa araw-araw na pangangailangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap, hindi siya sumuko. Napakahirap talagang mabuhay sa ganitong limitadong kita. Kailangang bayaran ang renta, mga utility at alagaan ng mga bata. Napakalaking pasanin, ngunit patuloy na lumalaban ang ina ni Sajid para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Halos kalahati ng kanyang kita ay napupunta sa bayad sa paaralan ni Sajid at ng kanyang kapatid, pati na rin sa pagbili ng pangunahing pangangailangan na nag-iiwan lamang ng kaunting pondo para sa sarili niya. Samantala, si Sajid naman ay nagsusumikap sa pag-aaral.
Kahit na palaging nag-aalala tungkol sa pagkain at kakulangan sa pera, ginagawa niya ang lahat upang hindi ito makaapekto sa kanyang pagganap sa paaralan. Ngunit di naglaon, naramdaman na rin niya ang epekto ng gutom at stress. Sa loob ng ilang araw, halos walang nakakain si Sajid. Nang hina ang katawan niya, hirap siyang mag-concentrate at sinasaktan siya ng kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay labis na siyang napagod at nanghina. Ang tanging kaya lamang niyang gawin noon ay uminom ng tubig, umaasang kahit papaano ay makatulong iyon para manatili siyang may lakas. Ngunit habang nasa klase, ramdam niyang unti-unting nauubos ang kanyang enerhiya. Lumalabo ang kanyang paningin at parabang ang buong mundo sa paligid niya ay nagiging ulap. Napansin ng guro niyang si Ginoong Bilal ang kakaibang itsura ni Sajid. Habang nagaganap ang pahinga, lumapit siya sa bata at napansin kung gaano kaputla at kahina ito, para bang pilit ng nilalabanan ang antok at pagod. Naalala ni Bilal ang mukha ng batang puno ng sigla dati at ngayon ay halos walang kulay. Marahan siyang nagtanong, "Sajid, kamusta ka? Ayos ka lang ba?" Dahan-dahang iminulat ni Sajid ang kanyang mga mata at mahinang tugon, Opo, sir. Ayos lang po ako. Ngunit sa tono ng kanyang boses, dama ni Bilal ang pag-aalinlangan. Muling nagsalita ang guro, mas banayad, ngunit may malasakit. Sabihin mo sa akin ang totoo, anak. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Saglit na natahimik si Sajid. Nag-atubili siya ng ilang sandali bago tuluyang umamin. Wala na po kaming pagkain sa bahay. Hindi pa po kami kumakain ng 2 araw. Kaya po ganito ako. Napasinghap si Ginoong Bilal. Ramdam niya ang kirot at habag sa puso. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad niyang dinala si Sajid sa faculty room. Tinawag niya ang janitor ng paaralan at binigyan ito ng kaunting pera upang bumili ng pagkain. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang janitor dala ang isang burger at malamig na inumin. Maingat itong inabot ni Bilal kay Sajid. Sa una, nag-alinlangan pa ang bata, ngunit nang makatikim siya ng isang kagat ng burger at ilang lagok ng inumin, tila bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Unti-unting luminaw ang kanyang isip at naramdaman niya ang lakas na unti-unting bumabalik sa kanyang katawan. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, muli niyang naramdaman ang sigla at init ng buhay. Makalipas ang ilang araw, bumalik na sa normal si Sajid. Bagamat patuloy na nag-aalala si Bilal, napansin niyang mas maayos na ang kalagayan ng bata. "Kumusta ka na, Sajid?" tanong ng guro. Ngumiti si Sajid ng marahan at sinabing, "Mas mabuti na po ako, sir. Maraming salamat." Ngumiti si Bilal, puno ng ginhawa. "Masaya akong marinig yan. Sige, bumalik ka na sa klase. Pero pagkatapos ng klase, punta ka muna sa aking opisina, ha?" Pagkatapos ng huling bell, nagtungo si Sajid sa silid ni Ginoong Bilal. Bagamat may kaunting panghihina pa rin, malinaw na ang kanyang pag-iisip. Naghihintay na sa kanya ang guro. "Huwag kang mag-alala, Sajid," sabi ni Bilal habang tumayo. Marahan niyang hinaplos ang balikat ng bata at sabay silang naglakad palabas ng paaralan patungo sa kanyang bisikleta. "Halika, ihahatid kita pa uwi," sabi niya. Sumakay si Sajid at magkasama silang bumiyahe pa uwi. Sa daan, dumaan muna sila sa palengke. Doon, bumili si Bilal ng mga pangunahing pangangailangan ng pamilya ni Sajid. Harina, bigas, munggo, asukal at iba pang pagkain. Ngunit hindi roon nagtapos ang kanyang kabutihan. Pagdating nila sa bahay, wala pa ang ina ni Sajid dahil abala pa ito sa trabaho. Habang naghihintay, inayos ni Bilal ang bahay at tiniyak na malinis at maayos ito. Kinaumagahan, maaga siyang bumalik upang makausap si Sajid. "Sajid," sabi ni Bilal nang may nangiti, "mula ngayon, huwag ka nang mag-alala. Ako na ang bahala na siguraduhing may pagkain kayo buwan-buwan. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-aral ng mabuti.
Tutok ka sa pag-aaral mo, yan ang susi sa mas magandang kinabukasan. Napaiyak si Sajid sa sobrang pasasalamat. Hindi niya akalaing may taong kayang maging ganoon kabuti at mahabagin, lalo na sa panahong halos mawalan na siya ng pag-asa. Para sa kanya, si Ginoong Bilal ay naging liwanag sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Bago umalis, muling nagsalita ang guro. Alam kong mahirap ang panahon ngayon, pero tandaan mo, ang edukasyon mo ang magiging daan sa pagbabago. Ako na ang bahala sa ibang ngumiti si Sajid habang pinapanood siyang lumayo. Sa kanyang puso, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Sa bawat buwan, sinisiguro ni Sir Bilal na may sapat na pagkain ang pamilya ni Sajid. Kahit maliit lamang ang kanyang sahod, hindi siya tumigil sa pagtulong at kailanman ay hindi siya humingi ng kapalit. Para kay Bilal, mahalaga lang na hindi magutom ang pamilya ng bata. Ngunit hindi lamang pagkain ang tulong na ibinibigay niya. Isang araw, pag-uwi ng ina ni Sajid mula sa trabaho, labis siyang nagulat nang makita ang kusina nilang maayos, malinis, at puno ng mga pagkaing hindi niya inasahan. May mga bagong gamit sa kusina at mga pagkain na tila kay tagal na nilang di natitikman. Paano nangyari ito? Tanong ng ina, halos hindi makapaniwala. Tahimik na ngumiti si Sajid at mahinahong sagot, "Si Sir Bilal po, Mama. Siya po ang nagpadala ng mga pagkain. Ginagawa po niya ito buwan-buwan. Kinausap pa niya ang mga tagapamahala sa paaralan para hindi na po ako singilin sa bayad sa loob ng 3 buwan." Hindi napigilan ng ina ni Sajid ang kanyang emosyon. Napaluha siya sa sobrang pasasalamat. Hindi siya makapaniwalang may taong handang tumulong ng ganito, lalo na't wala naman itong obligasyon sa kanila. Ang kabutihan ni Bilal ay tumagos sa kanyang puso. Isa itong uri ng malasakit na bihirang-bihira sa mundo. Lubos siyang nagpasalamat kay Bilal. Sa mga panahong tila wala ng pag-asa, dumating ang isang taong hindi lang basta tumulong, kundi tunay na nagmalasakit. Sa bawat buwan, tiniyak ni Bilal na hindi sila mauubusan ng pagkain. Pero higit pa roon, naunawaan ni Bilal ang kahalagahan ng edukasyon. Alam niyang tanging sa pag-aaral lang makakaahon ang pamilya mula sa kahirapan. Kaya paulit-ulit niyang pinapayuhan si Sajid na magpursige sa pag-aaral. "Anak, mag-focus ka sa pag-aaral mo," madalas niyang sabihin. "Iyan ang daan papunta sa mas maganda mong kinabukasan." Ako na ang bahala sa iba. Hindi alam ng ina ni Sajid kung paano niya maibabalik ang kabutihang ginawa ni Bilal. Ngunit laging sinasabi ng guro, "Hindi mo kailangang magpasalamat. Ituring mo na lang akong kuya. Ang pagtulong sa inyo, yan ang pinakamaliit na magagawa ko." Mula noon, itinuring ni Bilal ang pamilya ni Sajid bilang parang sarili niyang pamilya. Habang patuloy na nagsusumikap ang ina ni Sajid sa trabaho, ang regular na tulong ni Bilal ang nagsigurong may laman palagi ang kanilang hapagkainan. Dumaan ang mga buwan at unti-unting nakaramdam ng kapanatagan ang ina ni Sajid. Alam niyang may isang taong nagmamalasakit sa kanila. Hindi na siya kailangang mag-alala kung may kakainin pa ba ang kanyang mga anak kinabukasan. Samantala, si Sajid ay lalong nagsipag sa pag-aaral. Inspirado siya sa kabutihan ni Bilal at pinangarap niyang balang araw makabawi sa kabutihang iyon. Hindi na siya tulad ng dati, pagod, gutom at mahina. Ngayon, puno siya ng determinasyon at pag-asa. Napansin ng mga guro ang malaking pagbabago sa kanya. Ang dating batang mahiyain at laging pagod ay naging masigla, masipag, at matiyagang mag-aaral. Bawat leksyon ay tinutukan niya at bawat pagsubok ay hinarap niya ng buong tapang. Si Bilal ay hindi lamang basta guro sa kanya. Siya ay naging gabay, inspirasyon at parang pangalawang ama. Sa bawat payo, sa bawat tulong, itinuro niya kay Sajid na may saysay ang kabutihan at na kung magpupunyagi ka,
kayang magbago ang buhay. Lumipas ang panahon at nagsimulang magbunga ang lahat ng paghihirap. Lubos na nagtuon si Sajid sa kanyang pag-aaral, inilaan ang buong puso at kaluluwa sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Hindi niya kailanman nakalimutan ang sakripisyong ginawa ng kanyang ina at higit sa lahat, ang kabutihan at pag-aaruga ni Sir Bilal. Si Bilal ay naging huwaran ng sipag, kababaang loob at malasakit. At dahil doon, ginamit ni Sajid ang inspirasyong iyon upang lalo pang magsikap. Hanggang isang araw, natanggap niya ang pinakahihintay niyang balita. Siya ay napili bilang scholar sa isang prestihiyosong universidad sa ibang bansa. Hindi maipaliwanag ang saya at tuwa ng pamilya. Para bang lahat ng hirap, gutom at luha ay napalitan ng pag-asa at tagumpay. Sa wakas, dumating na ang araw na pinangarap nila. Isang bagong simula Para kay Sajid at sa kanyang pamilya. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, tunay na nakaranas ng kaligayahan ang pamilya. Si Sajid ay halos hindi makapaniwala na ang pangarap niyang makapag-aral sa ibang bansa ay nagkatotoo na. Noon, akala niya ay imposible itong marating, isang pangarap na para lamang sa mga mayayaman at pribilehiyado. Pero ngayon, tinanggap na siya ng isang prestihiyosong universidad at handa na siyang simulan ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Nakatayo sa tabi niya ang kanyang ina at kapatid na babae, parehong hindi napigilan ang pagluha. Puno sila ng tuwa at pagmamalaki, ngunit naroon din ang lungkot at pangamba, sapagkat aalis na si Sajid at maninirahan sa malayong lugar. Ang dating batang lalaking nakikipaglaban para lamang mabuhay ay ngayon isa ng binatang puno ng pag-asa at magagandang pangarap. Sa tulong ng kanyang scholarship, natugunan ang lahat, mula sa pagkain, tirahan, hanggang sa iba pang pangangailangan. Sa wakas, maaari na niyang ituon ang buong pansin sa kanyang pag-aaral. Unti-unti siyang nakaangkop sa bagong kapaligiran. Ngunit kahit gaano siya kaabala, hindi niya nakalimutan ang kanyang pamilya sa kanilang tahanan. Ang natatanggap niyang allowance mula sa scholarship ay hindi lang sapat para sa sarili niyang pangangailangan. Nakakapagpadala rin siya ng pera sa kanyang ina. Alam niyang patuloy pa rin itong nagtatrabaho ng mabigat para matustusan ang sarili at ang kanyang kapatid. At gusto ni Sajid na maramdaman nitong hindi na siya nag-iisa sa laban. Nais niyang dumating ang araw na makapagpahinga na ang kanyang ina at maranasan nito ang kaginhawang matagal nang ipinagkait sa kanya. Unti-unti, nagsimulang magbago ang buhay ni Sajid. Sa tuwing naiisip niya kung gaano kalayo na ang kanyang narating, napupuno siya ng pasasalamat at kasiyahan. Alam niyang hindi lang para sa kanya ang tagumpay na ito ay para sa kanyang ina, sa kanyang kapatid, at sa mga taong naniwala sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang gumanda ang kanyang sitwasyon. Nakakuha siya ng part-time na trabaho habang nag-aaral at dahil doon, mas malaki na ang naipapadala niyang pera sa pamilya. Sa bawat buwan, kitang-kita ang pagbabago. Ang dating maliit nilang tahanan ay naging maayos at sa wakas ay nakakatulog na ng may nangiti ang kanyang ina. Hindi na dahil sa pagod, kundi sa kapanatagan. Ang pamilyang minsang dumanas ng gutom at paghihirap ay ngayon puno na ng pag-asa at kapayapaan. Ngunit tulad ng madalas mangyari, nang malaman ng mga kamag-anak at dating kakilala ang pag-asenso nila, bigla ring lumitaw ang mga taong dati walang pakialam. May mga lumalapit na may ngiti, may mga nagbibigay ng kunwaring tulong, na para bang sila ay naging bahagi ng kanilang tagumpay mula pa noon. Ngunit si Sajid, sa halip na magkimkim ng galit, pinili ang kabaitan. Alam niyang ganito talaga ang buhay. Mabilis magbago ang pagtingin ng tao kapag nagtagumpay ka. Tinanggap niya ito ng may ngiti at pagpapatawad.
Hindi naglaon, nagtapos na rin sa pag-aaral ang kanyang kapatid na babae. Lalong naging masaya ang kanilang pamilya at sa bawat gabi, nagdarasal sila ng pasasalamat para sa mga biyayang natamo. Alam nilang lahat ng ito ay bunga ng pagsisikap at ng kabutihan ng mga taong tumulong sa kanila, lalo na ni Sir Bilal. At isang araw, dumating ang sandaling pinakahihintay ni Sajid. Sa wakas, makikita niyang muli ang taong nagbago ng takbo ng kanyang buhay. Sa pag-uwi niya, tumigil siya sa harap ng isang pamilyar na bahay at marahang kumatok sa pinto. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang lalaking pamilyar na pamilyar pa rin sa kanya, si Ginoong Bilal. Bagamat tumanda ng bahagya, dala pa rin nito ang parehong kabaitan sa mga mata. Ngunit ngayon, ibang-iba na rin si Sajid. Nakaayos ang kanyang pananamit, disente at halatang matagumpay. Sa sandaling nagkita sila, hindi niya napigilan ang emosyon. Agad niyang niyakap si Bilal ng mahigpit. Halos nanginginig ang kanyang tinig nang sabihin, "Sir, lahat po ng meron ako ngayon, utang ko sa inyo. Kayo po ang unang naniwala sa akin noong wala nang ibang naniniwala. Kayo ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na magbago ang buhay namin." Maraming salamat po, ngumiti si Bilal at marahang tinapik sa balikat si Sajid. "Alam kong makakamit mo yan, anak," sabi niya, "dahil hindi ka kailanman sumuko. Lahat ng hirap mo ngayon ay nagbunga." Ngumiti si Sajid habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ngunit hindi pa doon natapos ang kanilang pagkikita. Inanyayahan ni Sajid si Ginoong Bilal sa bago niyang bahay. Isang tahanang binili niya para sa kanyang pamilya. Nais niyang ipakita kay Bilal kung gaano kalaki ang ipinagbago ng kanilang buhay dahil sa kabutihang ipinamalas nito noon. Pagpasok ni Bilal sa loob ng bahay, hindi niya napigilan ang pagluha. Naalala niya ang mga panahong ang pamilya ni Sajid ay halos walang makain, mga panahong puno ng paghihirap at sakripisyo. At ngayon, nasa harap niya ang isang matagumpay na binata, matatag, may dangal, at handang tumulong sa iba. Tulad ng minsang pagtulong niya sa kanya. Ngunit hindi nagtapos sa pasasalamat ang lahat. Lumapit si Sajid kay Bilal at sinabing, "Sir, gusto kong maging bahagi ka ng aking kumpanya. Gusto kong ipagpatuloy natin ang parehong layunin, ang tulungan ng mga batang nangangailangan ng edukasyon, gaya ng ginawa mo noon para sa akin." Mababakas sa mukha ni Bilal ang labis na emosyon, na puno ng kagalakan at pasasalamat ang kanyang puso. Tinanggap niya ang alok ng may kababaang loob. Alam niyang ang kabutihang ibinahagi niya noon ay bumalik sa kanya ng higit pa sa kanyang inaasahan. Inspirado sa halimbawa ng kanyang guro, nagtatag si Sajid ng isang organisasyon na tumutulong sa mga batang galing sa mahihirap na pamilya upang makapag-aral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Siya na ngayon ang nagsisilbing ilaw sa madilim na mundo ng iba, tulad ng kung paanong naging ilaw si Bilal sa kanya noon. Ang dating buhay na puno ng gutom, pagdurusa at kawalan ng pag-asa ay napalitan ng tagumpay, kabutihan at inspirasyon. Alam ni Sajid na ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng gawa ng kabaitan, at iyon ang kanyang gustong ipagpatuloy. Isang araw, dinalaw muli ni Sajid si Bilal, dala ang mga prutas at matatamis na pagkain bilang pasasalamat. Ngunit nang makita niya ito, natigilan siya. Ang dating masigla at malakas na guro ay tila nanghihina na. Halata sa mukha ni Bilal ang pagod at panghihina ng katawan. Lubhang nabahala si Sajid. Agad niyang inayos ang lahat upang matulungan at maalagaan si Bilal. Tinawag niya ang mga doktor, inayos ang gamot, at tiniyak na hindi kakapusin sa pangangailangan ang kanyang dating guro, tulad ng kung paanong inalagaan siya ni Bilal noong siya ang nangangailangan. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Bilal.
Bumalik ang sigla sa kanyang katawan. At sa panahong iyon, mas lalo pang tumibay ang samahan nila ni Sajid. Hindi na lamang sila guro at estudyante. Sila na ngayon ay tunay na magkaibigan, parang mag-ama. Madalas dalawin ni Sajid si Bilal sa kanyang tahanan. Doon, nakilala niya ang anak nitong babae, isang matalino at magalang na dalaga, nakakapagtapos lamang sa kolehiyo at tumutulong sa kanyang ama sa pagtuturo. Natuwa rito ang ina ni Sajid at agad siyang nakaramdam ng paggalang at pagmamahal sa dalaga. Hindi nagtagal, lumalim ang kanilang pagkakaibigan at sa kalaunan, nagpasya ang pamilya ni Sajid na magpahayag ng hangaring pag-isahin ang kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng kasal. Tinanggap ng pamilya ni Bilal ang alok ng buong puso. Sa araw ng kanilang kasunduan, hindi napigilan ni Bilal ang pagluha. Noon siya lang ang nagbibigay, ngayon siya naman ang binibigyan. Ang mga taong minsang tinulungan niya ay ngayon ang tumutulong sa kanya. Puno ng pasasalamat, tumingin siya sa langit at taimtim na nagdasal. Salamat Diyos ko, dahil dinala mo si Sajid sa buhay ko. Mula noon, ang kanilang ugnayan ay naging higit pa sa pagkakaibigan. Ito ay naging kwento ng pag-ibig, paggalang, at habambuhay na pagtutulungan. Si Sajid ay naging matagumpay hindi lamang dahil sa kanyang pagsisikap, kundi dahil sa mabuting puso ng kanyang guro. Naunawaan niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o katanyagan, kundi sa kakayahang magbahagi ng kabutihan. Ipinangako ni Sajid na ipagpapatuloy niya ang nasimulang kabaitan ni Bilal, na sa bawat batang kanyang matutulungan ay naroroon pa rin ang espiritu ng kanyang guro. Ipinangako rin ng pamilya ni Sajid na hindi nila pababayaan si Bilal at ang kanyang pamilya. Palagi silang nariyan upang alalayan at alagaan siya, tulad ng pag-aaruga na minsang ibinigay niya noon. At habang tinitingnan ni Sajid ang masayang pamilya na minsang halos mawalan ng pag-asa, alam niyang nagsimula ang lahat sa isang simpleng kabutihang walang hinihinging kapalit. Sa puso ni Sajid, malinaw ang kanyang paniniwala. Balang araw, siya rin ay makakagawa ng ganitong kababalaghan sa buhay ng iba. Magbibigay ng pag-asa, magbabago ng kapalaran, at magpapatuloy ng walang katapusang siklo ng kabutihan, pagmamahal, at pagkakaibigan.